Ayon sa report ng The Voice of America, hindi nagustuhan ng leader ng North Korea na si Kim Jong-un ang nais ng China na tanggalan ng nuclear weapon ang North Korea. Ayon sa mga analyst, nadismaya si Kim Jong-un kay Xi Jinping dahil ang China at North Korea ay matagal nang kilala na merong magandang relasyon sa bawat isa. Pero nitong taon, umalingasaw ang balita na nagkakaroon ng hindi magandang ugnayan ang dalawang bansang ito. Nagkakahidwaan ang dalawang leader na ito dahil sa kanilang mga personal na interest. Gusto kasi ng China na ma-denuclearize ang North Korea dahil kung sakaling magkagyera sa North Korea sa pagitan ng South Korea, Japan at USA. Alam naman natin kung gaano kalupit ang mga armas na ito at ito ay ang kinakatakutan ng buong mundo. Dahil kung sakaling sumabog ang isang nuclear weapon sa isang lugar, kahit na wala ka sa radius nito, ay malaki pa rin ang pinsala na maibibigay nito sa mga tao kung kalusugan ang pag-uusapan. Ito ang nais iwasan ni Xi Jinping dahil kung magkakagerang nuklear ang North Korea laban sa South Korea, Japan at sasali na rin ang United States of America ay madadamay ang China dahil pasok sa nuclear umbrella ang bansang China. Of course, hindi naman papayag dito ang North Korea dahil ayon kay Kim Jong-un, ito ang kanilang depensa sa kanilang sarili upang hindi sila basta-bastang bulihin ng ibang mga bansa. Malaki ang budget na inilalaan ng bansang North Korea para sa pag-develop ng kanilang mga makabagong armas. Marami din ang mga nagsasabi na isa ito sa mga paraan ni Kim Jong-un upang makaahon sa hirap ang North Korea. Dahil kung magiging successful sila sa kanilang pag-develop ng mga armas, maraming mga bansa ang magkaka-interest sa kanilang technology in terms of weapons. Marami ang o-order dito at aangat ang ekonomiya ng North Korea. Pero sa ngayon, ito ay napakalabo sabagat ang North Korea ay binabaha ng maraming sanctions ng ibang mga bansa tulad ng Western countries. Kung nais ng China na ang North Korea ay ma-denuclearized, iba naman ang Russia. Dahil ang Russia ay sumusuporta sa mga plano ni Kim Jong-un. May diplomatic ties ang dalawang bansang ito. Nakapaloob rin dito ang palitan ng mga armas nito. Kung sakaling malagay sa alanganin, obligado ang bawat isa na tumulong. Katunayan, sa kasalukuyang gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, ayon kay Zelensky, meron silang mga ebidensya na may mga missiles na ginagamit ang Russia kung saan ito ay galing sa North Korea. Kaya, ayon sa mga analyst, palapit ng palapit ang relasyon ni Kim Jong-un kay Vladimir Putin, samantala palayo naman ng palayo ang relasyon ng North Korea at China. Katunayan, nitong nagdaang Mayo lamang taong 2024, ang North Korea ay nag-attempt na mag-launch ng military spy satellite. Pero alam niyo ba kung ano ang nangyari? Pero ito ay ininterrupt ng China sa major diplomatic initiative. At dahil sa hindi gusto ng China ang balak ng North Korea, isa sa mga mataas na leader ng China na nagngangalang Li Xiang nagpunta sa Seoul, South Korea at makikipagtagpo sa matataas na leader nito kasama na ang matataas na leader ng Japan. Nagkaroon ng trilateral dialogue ang mga bansang ito at pinag-usapan ng tatlong bansang ito ang balak ng China. Pero tila naghahamon talaga ang North Korea dahil hindi ito pinakinggan ng leader ng North sapagkat oras lamang ang nakalipas matapos maisagawa ang trilateral dialogue ng tatlong bansang ito, China, South Korea at Japan, naitala ang pagsabog. Yun pala, nag-launch na ang North Korea ng military spy satellite. Marami ang mga nagsasabi na baka ginawa ito ng North Korea dahil baka hindi niya alam na merong kinatawan ang China na dumalo sa naturang trilateral meeting. Pero ganun pa man, sa napakaraming taon na nagdaan, ito ang pinakaunang pagkakataon na naggawa ng isang disruption ang North Korea na kung saan involve ang China sa isang trilateral dialogue. Ayon sa South Korean analyst na si Jian Lee,
na ang aksyon ng North Korea ay naglagay sa awkward posisyon ng China. Para bang ipinamukha ng North Korea na walang silbi ang ginagawang trilateral ng tatlong bansang ito, kasama na nga riyan ang China. At ang aksyon ng North Korea ay kinundina ng Prime Minister ng Japan na si Fumio Kishida. Hindi rin ito nagustuhan ng South Korea at kinundina ito ni Yoon Suk Yeol, presidente ng South Korea. Mas lalo pang nag-alboroto sa galit ang leader ng North Korea na si Kim Jong-un dahil ang nasabing tatlong bansa, China, Japan at South Korea ay naglabas ng joint statement. At alam nyo ba kung ano ang nakasaad dito? Pareha silang tatlo na nananawagan na ang North Korea ay kailangang i-denuclearized. Mabilis na kumalat ang statement na ito at kumuha ng interest sa iba't ibang world leaders dahil alam ng karamihan na ang China at North Korea ay matagal nang merong magandang ugnayan. Subalit, sa pagkakataong ito ay naging bal ang buong mundo dahil isa na ang China sa mga nananawagan na tanggalan ng nuklear ang North Korea. Mabilis din itong nakarating sa kampo ng North Korea at agad na nagsalita ang foreign minister ng North. Tinawag niya ang trilateral ng tatlong bansa na makiri and trikiri. Isa raw itong blatant challenge. Sa maraming taon na pagkakaibigan ng dalawang bansang ito, North Korea at China, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang mga opisyal ng North Korea ay nagsalita ng pangit laban sa China. Kahit pa man inadres ng North Korea ang kanilang statement sa isang summit na kung saan ang nag-host nito ay South Korea, ganun pa man, isinali pa rin dito ang China dahil isa ang China sa mga nananawagan na tanggalan na nga ng nuclear weapon itong North Korea. Umani naman ng appreciation ang China galing sa ibang bansa dahil sa aksyon na ito. Kasama na ang United States of America at ang mga allies nito. Matagal na panahon na raw na ipinananawagan ng China na de-nuclearized ang Korean Peninsula. Samantala, mayroon namang pagkakataon na pumayag ang North Korea sa ideya na denuclearization in some settings tulad na lang noong 2018. Naaalala niyo pa ba sa panahon ng presidente ng United States of America na si Donald Trump? Ito ay makasaysayang pangyayari dahil sa kauna-unahang pagkakataon nagkaharap ang dalawang leader, North Korea at South Korea. Nagkamayan at nag-embrace ang bawat isa at nagkasundo para sa denuclearization. Pero sa pagdaan ng maraming panahon, ang leader ng North Korea na si Kim Jong-un ay pinayaman pa ang nuclear weapon at tinawag ni Kim Jong-un ito na irreversible. Ibig sabihin, hindi na ito magbabago pa. At dahil dito, ang China nanawagan sa mga bansang malapit sa North Korea na ipakita na sila ay tutol sa plano ni Kim Jong-un.